bukas may pakinig muli sa Kongreso. Hindi tayo gaganap ng kagaya nung isang araw. Ang susubukan natin, magsusumite tayo ng listahan ng mga magiging bisita sa plenaryo para ang mga ordinaryong mamamayan naman ang pwedeng manood sa mga talakayan sa plenaryo ng Kongreso bukas. Kailang hearing na ang Kongreso at parang paikot-ikot ang mga usapan at sa tingin ko naman ang mga kongresista ay lahat naman nakakaalam na kailangan ng umaksyon, kailangan lang nilang maalala na sila ay pinapanood ng buong bansa at baka hindi sapat na pinapanood sila sa TV, baka mas kikilo sila pag pinapanood natin sila ng personal sa loob mismo ng Kongreso. Sa karaniwan naman, pinapayagan ang mga gustong manood sa plenaryo na manood, pero baka sa karaniwan hindi ganitong karaming tao ang nanonood. Lagi sa totoo lang, konti lang nga ang pupasok sa Kongreso kaya baka maninibago sila pag punong-puno ang plenaryo ng mga taga-unang distrito ng Batangas. Bibalik naman ang aksyon pag ganoon. Kaya makikipag-coordinate tayo ngayon para sa mga gustong pumasok sa Kongreso bukas para sa isang maayos at mapayapang pag-attend sa session ng Kongreso. Ang konteksto naman natin ay lalong kailangan na iliin ang pagbaba ng buwis sa langis ngayon dahil mag-isang buwan na ipinasa ng Kongreso ang batas na mag-authorize sa Pangulo na isuspende ang excise tax. Ngunit kahapon, inanunsyo na isususpende po ang excise tax lamang para sa LPG at kerosene dahil hindi pa raw kailangan isuspende para sa diesel at gasolina. Wala pa tayong pinag-uusapan na VAT kahit yung inanunsyo ng pagsuspende ng excise tax ay hindi pa ina-authorize ng pamahalaan. Kaya kung nandun tayo bukas, baka pati yung pagbaba